is hindi naman ganito na let's say hindi pa ako nakakilala ng totohanan sa Panginoon. Kaya akong dumalo dahil wala akong maibigay, wala akong ma-share sa pupunta lang ako doon, magkita lang kami ng tatay ko. Yun yung way, yun yung isang blessings pa nung araw na yun, nung panahon nun. Doon lang kami nagkikita ng tatay ko sa Panambahan. Dadalo ko, hindi wala man akong ma-share. Sabi ko nakakahiya. Tapos pag uwi ko, meron pa akong pabalot ni tatay dahil siyang gatekeeper. Siya rin ang tagalinis ng kusina. So pag uwi ko, yung mga kasabahan ko, lahat ng pagkain na dala ko is tuwa sila. Hindi ko naman nakakain dahil hindi naman ako kumakain ng yung pupa or kung ano-ano. Pero sa introduction lang to mga kapatid. Ngayon ang mensahe nga ng Lord sa akin sa oras na to is yung pagbibigay ng may kagalakan. May kagalakan na nagmumula sa puso. Okay? Yes, amen. Isa rin pa totoo ako sa buhay ko na lalo na sa mga bago na yung puso natin is sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Amen. So, ang mensahe mga kapatid, ang pagbibigay is hindi lamang ito isang bahagi ng worship service, hindi lamang ito na pagbibigay is sa panlabas lang na kaya nga di ba sabi may kagalakan sa puso. Hindi lamang dahil lang para lang mapuri ka or what. Dahil isang yan mga kapatid, sabi nga di ba dun sa kanta na yung worship song na sabi is if I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take away the world from me and I will be okay. Amen? So, ganun kabuti ang Panginoon natin, mga kapatid, mga ate. Yung kabutihan ng Lord, doon pa lang sa pagmamahal niya sa atin, sa pagising natin is isang katotohanan na yun, isang patutunan na kung gaano siya kabuti sa ating mga anak niya. Kaya ang mensahe mga kapatid, ang pagbibigay natin, yet maraming way ng pagbibigay sa pagsiserve dito sa Panambahan, para sa gawain ng Panginoon. Okay? Lagi lang nating ilagay sa puso natin na bawat gawin natin, di ba nga sabi sa Panginoon, kung ano man gawin natin, whatever you do, do it for the glory of God. So, mga kapatid, ang encouragement sa mensahe ng Lord na to, ang pagbibigay, yes, amen, nagpapagamit tayo sa Panambahan, papagamit tayo sa gawain, pero kasama din doon dito yung financial. Hindi ito sapilitan, hindi rin ito tradisyon. Hindi ako tumatayo dito bilang isang hipokrito or what. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang pinaka-importante dyan mga kapatid, desire natin sa puso natin. Hingin natin sa Panginoon yung kaunawaan, tamang wisdom na ilagak niya sa puso natin na magkaroon tayo ng, let's say, I would say, financial breakthrough. Hindi para sa pansarili nating kalooban, kundi palagi kailangan and dapat sa kalooban ng Panginoon. Dahil kung sa kalooban lang natin ang paiiralin natin, hindi rin siya magiging blessings. And then, that time, kung once ako bilang patotoo na once pinagkalooban tayo ng Panginoon, sinasabi ko mga kapatid, isang personal na encouragement sa inyo. Hindi ka na magkukwenta ng kung ano-ano. Nung araw, way back 2019, isa rin yan na Buenas, na-open ko sa kanya yan nung unang pagsundo siya sa amin about sa tithes and offering. Hingin natin sa Panginoon yung tamang kaunawaan.
Kasi pag yung dun tayo sa nag-base sa pansarili nating pangunawa, we will be failed. We will bound to fail always. Pero pag sa Panginoon, hindi ka na mag-iisip. Hindi ka na magkukwenta, hindi ka na... Kasi dito sa mundo yan eh. Hindi ko to sinishare sa inyo mga kapatid para sa pilitan or what. Financial is kaya tayo pinagkakalooban dahil kaloob lahat yan ng Panginoon. Sa Kanya lamang nagmumula ang lahat. I pray always, ako personally, pagpalain ako ng Panginoon para na maging isang pagpapala palagi sa kapwa ko. Sa iba, lalong-lalo na dito sa Panambahan. Praise God. Maraming nagpapasalamat ako sa Panginoon na nandito ako ngayon. Which is hindi ko rin naiisip or hindi ko rin in-expect or ma-imagine. Lalong-lalo na yung gawain ngayon na Friday, isang katunayan to na totoo at buhay ang ating Panginoon na sinasamba. Ay pinagkaloob niyang gawain ito ngayon sa atin, kasama ng mga kapatid. And then, lalo na, yung pagbibigay ng mga kapatid is mahalaga para sa ito. Hindi natin kailangan natin i-ano sa puso natin na once na nagbigay tayo is hindi para sa kung kanino man. Hindi yung binibigay natin, kung hindi nagbibigay tayo kung kanino tayo at kung sino ang pinagbabahagian natin ng kung ano man ang kakayanan natin or ng pinansyal natin, kundi ang ating Panginoong Hesus na ibinabalik natin sa Kanya ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang pagmamahal sa atin. Yun ang ilagak natin sa puso natin. Ito is ang financial na naisishare natin, na naibibigay natin, naihahandog natin para sa Panambahan. Alam niyo mga kapatid, napakasarap isipin na yung maliit na halaga. Let's say di ba nga yung balong sa Bible na yung isang coins niya na senior niya na pambili na lang nila ng pagkain. Katulad lang yan sa pamilya natin. Kung may mga anak tayo, kung gaano kabuti ang ating Panginoon, bago natin kainin, isibibigay mo muna sa anak mo. Ganun din mga kapatid sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Isang ariin natin, desire natin sa puso natin na pagbibigay natin o pag-aandog natin para sa Panginoon is isang pasasalamat natin dahil na nagmumula sa puso natin at isang pagbabalik natin sa Kanya, pag-acknowledge natin sa kabutihan niya at pag-ibig niya sa buhay natin. Amen. Kaya pagpatuloy, I pray na magpatuloy lang tayo mga kapatid, huwag tayo tumingin wag natin hayaan na manguna yung sarili nating kaunawaan, kundi manahan lang tayo sa kabutihan ng Panginoon, sa salita niya. Yun ang palagi nating pagbulay-bulayan. Yung mensahe niya na I pray, na I declare na in Jesus' name na ilalagak niya to sa ating mga puso at magiging blessings tayo moving forward at sa ating sabi nga is forward the blessings. Amen. Once na pinagpala tayo. Kaya I declare na mapalad tayong lahat mga kapatid. Amen. Na pasalamatan natin ang Panginoon mga kapatid. Salamat sa Panginoon na nandito tayo ngayon, and then tayo po tayo mga kapatid para ipanalangin natin ang ating pasasalamat. Hallelujah, Panginoong Ama. Maraming salamat po sa mga oras na to, sa araw na to, sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Ama, sa inyong anak ng Panginoong Hesus na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal. Hallelujah, sa aming mga buhay. Panginoon, kung paano niyo po kami pinagpala, Panginoon, is gayon din po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay. Hallelujah, sa araw-araw na buhay na inyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Hallelujah, tinataas namin, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, we pray, Panginoon. Hallelujah na, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, at ilagak niyo po, Panginoon, ang inyong mensahe sa aming mga puso, ang inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah na, Panginoon, ang inyong pagpapala, ang inyong pagmamahal is maipamuhay namin, Panginoon,
Hallelujah. Panginoon, ang inyong pagpapala, ang inyong pagmamahal, Panginoon, is ang inyong pagpapala is mai-bless din namin at maibahagi din namin, Panginoon, maging sa sanctuary nyo ito, Panginoon, sa kongregasyon nyo ito, Panginoon, na patuloy nyo pinagpapala. We declare, Panginoon, hallelujah, na buksan nyo po at gamitin nyo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, na magkaroon, Panginoon, ang puso na mapagbigay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, pagbabalik sa inyo ng pasasalamat namin, Panginoon, ng aming pagsamba, Panginoon. Hallelujah, na aming we acknowledge, Panginoon, na ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, is nararapat lamang, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nadalangin namin na gamitin nyo, Panginoon, ang bawat isa na maging instrumento, Panginoon, na inyong pagpapala sa bawat isa, sa kongregasyon ito, Panginoon, sa Solemn Family, Panginoon, at maging, Panginoon, hallelujah, gamitin nyo kami at pag-ilawin nyo kami, Panginoon, ang aming mga puso na magamit, Panginoon, maging sa labas, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, salamat, Panginoon. Hallelujah, dalangin din namin, Panginoon, ang ang handog na ito, Panginoon, na pasasalamat sa inyo, anumang anyway, Panginoong Ama, na aming naibahagi o naihandog na para sa inyo, Panginoon, itinataas namin sa inyo ito. We pray, Ama, na hallelujah, na tulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, na ang puso namin is nagmumula lamang ang aming pagbibigay, ang aming puso, Panginoon, ng may pasasalamat para sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Muli, tinataas namin sa inyo ang aming pagpurit pagsamba, Panginoon, at pasasalamat na walang hanggan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Purihin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Praise God! Hallelujah! Ready na ba tayo magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Amen! Praise God! Excited ba tayo, mga kapatid? Hallelujah! Yes, Lord! Palakpan natin ang buhay na Diyos. Yes! Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan natin siya sa kabutihan niya sa ating buhay. Amen? At tawag po tayong mahiya. Mga kapatid, pwedeng lumundag, pwedeng sumayaw. And i-offer natin ang mga awitin na to para sa Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Hebrews 13, verse 15, therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen. Purihin ang Lord. At sa umagang to, mga kapatid, i-express natin sa Panginoon, ipahayag natin sa Panginoon na mahal natin siya. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
love your presence. We honor your presence, O Lord. Holy Spirit, thank you for your presence today. Oh, we love you dearly, Jesus. Thank you for loving us. Thank you, Lord, na ikaw ang aming first love. Hallelujah. Thank you, Lord, na pinili mo kami. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming sasambahin. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas. Pangalan mo lamang, Panginoon, ang tatawagin namin. At sa iyo lang kami magtitiwala, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. At narito kami ang araw upang magpuri sa iyo. Upang magpuri, O Lord, sa kabanalan mo, Panginoon. And we offer you, hallelujah, today, Lord Jesus, ang awitin na to, Panginoon, to thank you. Hallelujah, to praise you, Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, Lord. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad on it, church. For our God is the God of miracle. Open your eyes, open your heart, na ngayong araw na ito, matagpuan tayo na magpupuri sa Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Lord, mabuti ka sa bawat pagkakataon ng aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, sama-sama namin gulitain ang pasasalamat na sa araw na ito, Panginoon, nirestore mo ang aming mga kalakasan. Binigyan mo kami ng pagkakataon at pinagkatiwalaan mo kami ng matawag na buhay. At sa araw na ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, gawin mo nawa na maunawaan namin at malakaran namin ang pinakakalooban mo sa bawat buhay ng iyong mga lingkod, O Diyos. Ilog mo na makarating sa kalagitnaan namin ang iyong mensahe sapagkat tinawag mo kami, O Diyos, na magliwanag at maging asin sa bawat pamilya na aming kinakabilangan, O Diyos. Maraming salamat dahil muli gagamitin mo ang buhay ko, O Diyos, para ihayag ang pinakamensahe mo na kung saan, Panginoon, sama-sama namin itong itataas sa bawat buhay namin. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na mailakad namin, maipatutuo namin ang kabutihan mo. Na hindi lang kami nandito sa bansang ito para magtrabaho, para i-provide ang pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Dinako mo ang bawat panyabak ng bawat isa sa lugar ito dahil ito ang pangako mo. This is the land you promised for us. As you promised to Abraham, Abraham, go for land and I will bless you. The same principle, pinagpala mo, Panginoon, ang mga buhay namin na dumako o nakarating kami sa lugar na ito, Panginoon. At dito mo kami natagpuan. Lubin mo nawa, O Diyos, na right after marinig namin ang mensahe mo, babago ang bawat prinsipyo ng bawat isa sa iyong mga anak. That our life will never be the same again, and we will walk uprightly by faith. That in you, nothing is impossible. Lord, help us that right now, right here, help us to number our days so that we begin wisdom from you. Nang aming pagpapagal, pagpupuyat, hindi ito masasayang. Dahil sabi mo sa iyong salita, na lahat ng nagtiwala na nananampalataya sa iyo ay hindi mapapahiya. And I claim by faith, hindi mapapahiya ang iyong mga anak sa araw na ito, Panginoon. Bubusugin mo kami, punuin mo kami, turuan mo kami the principles that will taught us how to live life to the fullest. Mabuhay kami na masagana dahil kasama ka namin. Salamat sa araw na ito. Patuloy mo kaming samahan. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig. Bigyan mo kami ng sapat na pangunawa, Panginoong Hesus. And Lord, I pray na sa oras na to, healing will overflow sa iyong mga anak, Panginoon. Heal our hearts, Lord. Nang sa gayon, O Diyos, ang iyong salita, mananahan ito sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming turuan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa gabay at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, lahat ng lingkod ng Diyos na pinagpala ay sumigaw ng sabay-sabay na Amen. 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 Praise God. Praise. Yung mga puti doon, ilagay niya sa alas 3. Lahat ng puti na 4. Amen.
Praise Jesus. Amen na, Col, wag na. Babaan ng konti, gawin na alauna. And praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Ako ay masayang-masaya dahil request ko ito kay Lord. Amen. Na makasama ko kayo sa araw ng Friday. Ngayon. Amen. Kaya sabi ko kay Kuya Nils ninyo, bababa ako at gusto ko kayong makasama. Supposed to be, ang Kuya Nils nyo nasa CAPG ngayon dahil may invitation tayo. Na nakailan tayo pa sa salamat, yung kongregasyon na yun laging sumusuporta sa pamilyang ito. But yet, kinausap ko sila na hindi tayo makakarating dahil may mas mahalaga para doon. And makikiselebrate tayo in prayers for them. Amen? Yan po yung rason kaya nandito po ang Kuya Nas dahil hindi ko na po kayanin na mag-travel ng sunod-sunod dahil mamaya mag-travel na naman papabalik sa Taif. So purihin ng Diyos, palakpakan natin si Lord. Muli, ang pag-uusapan natin kung paano ang Diyos naging makapangyarihan sa bawat buhay natin dahil siya yung ating pag-asa. Ready po ba ang bawat isa? Amen? Praise God. Ako po ay napapaluha sa na-witnessan ko sa buhay ninyo. Yung mga nag-testimony. Praise the Lord. Amen? Sa pamilya po ng aking may bahay, si Aaron, isa pamangkin po ng may bahay ko yan. And then sa pamilya po nila, during those days na hindi pa kami mag-asawa ni Ate Nali ninyo, yung mama po niya, yun po yung unang naging Christian born again sa pamilya. At buong pamilya po naging Christian born again dahil doon sa mama niya. Amen. Ako'y natutuwa, nagagala kasi po, nagagamit siya, tumatayo, nagpapatotoo, umaawit para sa kabutihan ng Diyos. Amen. Dito pa sa Saudi Arabia. Amen. So, salamat sa Panginoon na niloob ng Lord na muli magkasama tayo ngayong araw na ito. So, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa kung paano ang pangako na pag-asa o disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin na kung saan magaganap ito na maging buhay dapat sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya. Amen? Hindi lamang tayo magtatrabaho, hindi lamang dahil mayroon tayong magagandang plano sa mga mahal natin sa buhay, mapagtayo ng magandang mansyon, mapagbili ng maraming tangkidigera, ano mga plano, lahat ng ito maganda yan. Isama natin si Lord. Amen po. At anuman ang maging approved ni Lord sa bawat buhay natin, dapat yakapin natin at pasalamatan natin siya. Huwag tayong huwag natin gawin na hindi naman ito yung gusto ko, Lord. Dahil many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper. At pag ang plano ng Diyos, natumbok mo kapatid, niyakap mo right now, I'm telling you, mananagumpay ka sa lahat ng lakarin mo sa buhay. Pero kung nasa iyo na ang plano ng Diyos at pinipili mo yung plano mo, hindi po magkakaroon ng breakthrough. Bakit? Nakikipag-battle ka sa plano ng Diyos. Kaya mayroon pong paglalaban sa puso at sa pagkatao natin. Kaya ito yung kalaban natin, itong flesh. Dahil iba yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magamit tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Ang gusto nito, saan? Saan ito nakatutok? Kaya ito yung sinasabi ni Paul na mayroong parte sa pagkatao ko na kaaway ko. Mayroon akong gustong gawin pero iba yung aking ginagawa. So kailangan na ibigay natin kay Lord ang buong pagkatao natin. And palapakan din natin yung mga nagpabaptize kanina. Salamat sa mga buhay ng mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya magkakaroon tayo ng mas na pasasalamat. Romans chapter 15 verse 13. Ang sabi niya dyan, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Ibig sabihin mga kapatid, mahalaga ang cue po dito, magkakaroon lang po tayo ng lahat ng kagalakan, lahat ng kapayaan pag meron po tayong, ano po ibig sabihin ng believing? Paniniwala na yung ating pananampalataya nakatutok sa isang Diyos. Ang sabi niya dyan, that you may abound in hope. Pag hindi po tayo maniwala o maniniwala at mananampalataya na lahat ito galing sa Panginoong Hesus, hindi po tayo makarating doon sa sinasabing pag-asa. Amen? So, fasten seatbelt. Nakasakay, imagine niyo po, nakasakay kayo sa pinakamahaling upuan. Yung binabayaran ng kumpanya ng 30,000 upuan sa eroplano ba? Tapos mayroon ka pang
Taga-abot ng kape. So, ang sabi niya dyan, through the power of the Holy Ghost. Hindi sapat ang identity na mananampalataya naman ako. Hindi sapat na pumupunta ka sa gawain tuwing linggo. Hindi sapat na na-involve ka sa lahat ng gawain. Yet mayroon pong pinaka. Ang tiyo po, yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Magaganap lamang ito sa isang mananampalataya, mga kapatid, pag ang buhay po natin ibibigay natin kay Lord. In what way? Dahil wala man pong ibang nakakaalam sa laman ng puso natin kundi tayo lang at si Lord. Subukan nyo ang basahin ang puso ng katabi nyo. Right. Anong laman dyan? ML. Patalastas lang po yon. Ano man ang ginagawa ninyo sa lihim, magbubunga po yan. So why not ngayon ibigay natin kay Lord nang sa gayon itong puso po natin magiging empty siya sa makamundong kaparaanan at mananahan ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag siya ang nakaupo, ang trono ng puso natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, yung kapangyarihan ng banal na espiritu, yan yung magbibigay sa bawat isa sa atin ng pananagumpay. Believe me, na kahit anong sitwasyon na mayroon ka, wala ka, sitwasyon ka lang. Meron akong hope. Meron akong Jesus. Meron akong maraming joy. Hindi mo ako mapapasimangot sa yan lang. Amen? Hindi lang nabigay ng overtime. Mula lang ng overtime, trabaho ng trabaho. Eh ano, hiningi mo baka may trabaho lang, hindi kasama sa prayer yung overtime. Kaya, careful what we ask for, what we desire. Dahil si Lord, pag nakikita niya desire ng puso natin At may mga instance na yung hindi natin gusto, yun yung ipaparada ni Lord for us to learn and to be disciplined. Amen? Dahil likas po sa ating tao, pag yung katabi natin ang gagamitin ni Lord na mag-discipline sa galit na tayo. Kung ganyan ba, parehas ang buhay natin, ha? Di ba ugali natin? But yet, ang Lord, nagpapadala siya ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mensahe for us to learn how to live life accordance to His will. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon, ang paghubog ng mga tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sino pong gusto? Amen. Palapakan natin si Lord. So ano po gagawin natin? Sabi niya dyan, huhubugin tayo bilang tagasunod, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Christian born again is not just an identity sa mundong ito. It is our accountability. It is our ano ba tawag yan? Yung mukha natin sa harapan ng Diyos. Pag sinabi mo, kapatid, na Kristiyano ka, it means to say Christ is with you. Hindi po yung panglinggo lang. Amen? Kaya kailangan maintindihan natin ito. Mayroon man tayong makikita sa buhay na to na ginagawa nila itong ginagawang pang isang araw lang, but yet tayo tuturuan tayo ng Diyos na saan man tayo nakatayo ngayon, ano man ang ating pinagdadaanan, ma-rough man yan, mapaganda man ang buhay, mayroon po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang salita nananahan po sa atin. Amen po? Dito sa bansang Saudi Arabia, dito tayo, ito pag-usapan natin. Amen? Nandito po tayo sa Saudi, amen? Agree po ba? Kailangan pong masitol po muna puso natin na nandito na pala ako sa Saudi Arabia. Baka mamaya kasi yung katawan po ninyo nandito sa Saudi, pero yung isip nyo nandoon saan? Kailangan po muna natin isipin yung sarili natin nang sa gayon maintindihan at maunawaan natin na mayroon pala si Lord na plano na maganda sa akin. Amen po? Mahalaga po ito mga kapatid. Many of us, meron po tayong mga hinaharap na mga tinatawag na natuto yung emosyon, dry and difficult days away from family. Yan po yung nagaganap literally. Nagtatrabaho tayo under the sun. Yung mga papasok pa lang doon sa planta, hindi kay under the sun, under the engine. Mainit po. Under the heat of the sun. Yung namimiss mo yung pamilya. Sino bang hindi? Siyempre malayo tayo sa pamilya natin. Tapos signal number 5 pa. Sabi ko mag-pray kayo. Pasok nyo sa lata yung bagyo. Gawin yung bagyo bench. Hallelujah. And every now and then, we feel that we are spiritually thirsty.
the moment po na ang salita ng Diyos hindi po nanahan sa puso po natin, wow po tayo. At the moment na hindi po tayo nagbasa, ang sabi ng Bible, the sin crouching on the door. Pag hindi po natin binubuksan, binabasa ang salita ng Diyos, sa maraming kapananan, may internet na, may cellphone, may smart na, may laptop, ang kasalanan po, nagko-crouching siya. Nakuha po ninyo mga kapatid. Kaya mahalaga po to. But praise be to God, He is not only the God of heaven and earth, He is the God of hope. Hope is not found in our salary. Our salary ay punto. Napili ba ka naman? Kasi sarili mo nga namang sweldo yan. I'm not scrutinizing you just because ganda ng sahod mo. Ang problema dito malaki, baka mamaya in Jesus name, mawawala ka sa gawain kasi bakit? Ganda to. Puyat lagi, hindi na makatulog kasi maganda ang internet. Pag pitik mo pa lang, nasa damam ka na, 6G. Kaya maraming tower pinapatayo kasi i-upgrade na naman ang signal. Ngayon 5G tayo, magsi-6G na. Now, hindi din sa ating mga posisyon at hindi rin sa ating mga sitwasyon. The true hope comes only from the God Himself, who fills us with joy and peace through faith in Christ Jesus. Kumusta naman ang ating pananampalataya kay Lord, mga kapatid? Did we walk that kind of faith? Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, kung maalala ko, 2 Corinthians chapter 13 verse 5 o 13 verse 5, 2 Corinthians, ang sabi niya ron, examine yourselves if you're really in faith. Tayo po pinagkatiwala ng Lord na i-examine po natin yung ating mga pananampalataya, yung ating paglakad. Amen? I'm not dictating you what to do, but this is the Word of God. Tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na i-examine natin ang heart natin. Heart, self, kumusta ka dyan? Hindi na naman nabili yung gusto mo. So, minsan may mga pagkakataon na hindi na tayo nakakausap. Pag binati ka ng katabi mo, nakatrabaho mo, brother, kumusta? Pre, kumusta? Huwag kang pre-pare dyan. May mga instance na ganun po tayo. Huwag po kayo mag-alala, marami po yan. But then ngayon po, bibigyan tayo ng aral ng Diyos na maintindihan at matutunan natin na ang ating mga binibitawan, nakakakibat po nito ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen? Una, mabilis lang to. Kung gaano kabilis ang kaya sa karating rito para makita kayo. Extend tayo hanggang stress. God is the source of hope. Agree? Amen? Amen. Kailangan isang page tayo na si Lord ay pinaka-source ng pag-asa. The God of hope. Wala po sa kung saan-saan. Kailangan ang concept ng mindset natin at yung pagpunta sa puso ay iisa na si Lord ang source. Walang ibang source. Para nang sa gayon, kung ano yung dumating sa ating kaisipan, ididikta dito sa ating puso. At si puso naman, ipapump niya sa ating physical na pangangatawan. Hindi po pwedeng maghihiwalay, ha? Praise God. Hope doesn't come from the world. It comes from God's character. Ang pag-asa, mga kapatid, hindi po galing sa mundo na nakikita ninyo, Elon Musk. Nanggagaling po ito sa karakter ng ating Diyos na kahit alam niyang makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero binili niya tayo ng sapat na halaga. Amen? Amen. Yun po yung katotohanan. Ikaw at ako, binili tayo ng Diyos, pinalis tayo niya, nilinis niya tayo for us to be called as son and daughters. For us to have an identity na walang sinumang papatay sa ilaw, sa liwanag na meron ka dahil yan ay si Jesus. Ganda, no? In the desert, dito po sa Saudi Arabia, ang water po nagbibigay ng buhay. Water gives life. Di ba pag nauhaw po tayo, nainitan ka, nauhaw ka, hindi po Pepsi ang magpupuno sa kauhawan, ha? Yung nagpipipsi, tigil-tigil nyo na. Bakit? Hindi po magandang factor yan sa physical natin. I'm telling you, mayroon po ako nakilala ngayon doon sa desierto. Almusal, yung isang ganon, yung maliliit na yun, yung medium, ay talagang naubos. Pero hindi na siya makalakad. Sabi, ba't ka nakalakad?
I don't know, sir. A problem. So, sugar. So, kailangan maging ingatan po natin yung templo ng Diyos. Bakit? Itong katawan po natin, mga kapatid, I'm telling you, this is the temple of the Lord. Don't you know that your body is the temple of God? Kailangan alam natin, kilalanin natin na si Lord nandito nananahan. Kaya ingatan natin itong templo na to. Amen? Sunod. In our spiritual journey, hope gives life to the soul. Ang pag-asa ay yan ang buhay na nagbibigay dito sa kaluluwa natin. Meron po dito sa loob natin. 3-man being po tayo. Body, itong body, kumakain to ng bilo-bilo. Magagawa pa sila mamaya. Yung soul natin, ang pagkain po niyan, fellowship. Yung mga kaibigan mo, kasama mo, ang tawag dyan fellowship. Regardless ano ginagawa nyo. Ang pinakamagandang fellowship, yung Word of God na pinag-uusapan at pinagbabahaginan nyo, nagtitestimony kayo sa bawat isa na may ginawa si Lord. Fellowship ang tawag dyan. Wala pong fellowship na nag-iisa, ha? Ang fellowship ako dito, kuya. Tapos mag-isa ka lang, walang ganon. Ang fellowship, plural po yan. So yan ang pagkain ng ating soul. Ano pong pagkain ng ating spirit? Word of God. So 3-man being po tayo. Kailangan maunawaan natin na bilang tao, meron tayong tatlong parte. Body, soul, and spirit. So kailangan balanse siya, mga kapatid, dahil pag na-imbalance po yan, hindi natin maranasan o hindi natin ma-enjoy yung sinasabi ni Paul doon sa 15:13 na abound, na hope galing sa maraming kagalakan at maraming kapayapaan. Amen po. So anong gagawin natin ngayon sa 3-man being natin? Punuin natin. Huwag ninyong i-isolate ang inyong mga sarili. Sana may mga pagkakataon, makipag-usap ka sa pamilya mo, dapat may pagkakataon ka rin nakausapin mo si Lord. And right after na nakausap mo si Lord, makipag-fellowship ka. Okay. Subukan nyo yung tricycle. Sino nakakita ng tricycle? Sa atin po, sino pong nakakita? Nakakita po kayo lahat. Nakasakay din po tayo. Nakita nyo tatlo yung gulong? Pag ang isang gulong doon flat, tatakbo yun eh. Kaya lang, hindi na niya mamimit yung pinaka-original design niya na kung saan gagaan. Dahil ang lahat ng load mapupunta sa dalawang gulong. The same principle sa pagkatao po natin. Pag ang ating kaluluwa gutom, kapatid, kahit magbasa ka magdamag ng Biblia at kakain ka ng maraming bilo-bilo, I'm telling you, your life is immeasurable. Dahil may kulang. Kailangan balanse. Nakuha po? Mahalaga po ito, ha? Kailangan balance yung ating flesh, yung ating body, soul, and spirit. I'm not dictating you what to do, but this is what the Lord wants for us. To be a healthy, ha? At, hindi lang healthy, mabungahong Kristiyano, kung sa Bisaya. Kahit saan ka pupunta, nakangiti ka. Kahit hindi ka nagmanginasal, still you can say, Lord, thank you. Kasi nakakain kami. Nakuha po, mga kapatid. Madalas po, may mga pagkakataon, masaya lang po pag hindi po dapat tayo ganun. Dahil bakit? Ang pangako ng Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. When we feel dry, na-empty ka, nagkakaroon ka ng sitwasyon, nagtampo ka sa katabi mo, yan ako itong katabi, ha? Hindi nyo nga binati yung katabi nyo, good morning, brother. Kasi hindi nyo nakatabihan. Lagi ko sinasabi yan. Iba na naman ang katabi ninyo. Bukas maaaring hindi ka nabatiin yan. Good morning, ganyan. Wala akong kape. Kapuri ng Diyos. Merong pagkakataon na nag-worry tayo sa trabaho. Far from our loved ones, we must remember one thing. Our hope is not God. Nandoon ka man sa sitwasyon, kapatid, yung pag-asa na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi po yan nawawala. Nandyan lang po, ha? Amen? Kailangan po na sigurado tayo na andito lang si Lord. Pag may sitwasyon, hindi mo nagustuhan, nagkaroon man ng failure ang decision making, Lord, kasama kita. Amen po? So, simple po tayo, ha? Our God is still on the throne. Nandoon pa din siya, nakatangla, nakaano sa atin, nakaalalay. Nandoon yung kamay niya for us na makarating sa pinaka finishing race. Hindi lang po upang 2 taon to, lagi ko makikita si Kuya sa mga 2 taon to, tayo po literally contractual sa bansang ito. But I want you to put in this principle.
Huwag po nating gawing contractual yung relasyon natin kay Lord na pag maganda lang ang panahon, walang signal number 5, maganda ang email, maganda ang smartphone, masaya. Kailangan po habang buhay na commitment. Yan po yung bond natin kay Lord. Kasi si Lord, ang commitment niya sa iyo at sa akin, pagpapalain niya tayo. Amen po. Ano man ang maranasan natin, hindi mo man magustuhan kapatid, nagkulang man, but still, huwag nating putulin, huwag nating tanggalan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin. And that's what the God we have today. Ang sabi niya dyan sa Psalm 142 verse 5 through King David, "Why I am discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God." Amen? Palakpakan natin si Lord. Sino po yung ipipraise natin? Yung sabi ni David, again and again, si Lord ay ipipraise natin. Amen. Si Lord po, kaya nga mahalaga na ang throne ni Lord sa heart natin, nandito siya palagi. When you wake up each morning, kaninang umaga, meron kang mga sitwasyon, no? Before you face another hot day or labor, sa pagtatrabaho sa bansang ito, mga kapatid, mahalaga po ang kausapin natin si Lord. You are my hope today, Lord. Hindi ko man makaya, halimbawa, ang ibibigay sa akin na accountability o trabaho, nakatuka sa akin, Lord, but still you are my hope. Agree? Amen? Pag lahat ng mga anak ng Lord, lahat ng mga nagtatrabaho sa bansang ito may Jesus, walang reklamo, walang lason. Laki sweldo, wala trabaho ka, upo lang mo. Tapos punta kami sa kabila, bantay ka kasi, walang ganun ha. Mahalaga na ang ating buhay ay halimbawa at ilaw at asin. Mayroon man tayong narinig na negatibo, Brad, ang pag-asa natin ay kay Lord. Kahit anong daming nagawa mo, walang saysayan pag wala si Jesus. Amen? Praise the Lord. Punuin mo ako ng iyong presensya so I can endure the shine for you. Hingin natin kayo na, Lord, punuin mo ako ng maraming presensya mo para ma-endure ko ang makakasalubong ko sa trabaho, sa pamilya, sa lahat ng sitwasyon. Amen? Huwag po kayong malungkot. Bakit? Pag malungkotin po, maraming sakit in Jesus' name. Ang sabi ni David sa word ng Psalm, smile is the greatest medicine. Ano yung pinag-uusapan natin kay Solomon kagabi na pagsilingan namin yan? Proverbs 22. Yung masayahing puso po, it's a medicine. Pag masaya ang puso, maraming joy, ilalabas mo yan, ngingiti ka. Bakit masayahin ka ngayon? Dahil meron po akong Jesus. Meron pong ginawa si Lord sa buhay ko. Na-restore po ang aking kalakasan. Yung dating iniinda ko na lagi na lang akong umiinom ng Panadol. Ngayon, wala ng Panadol. Injection na lang in Jesus' name. Hallelujah. Word of God, mga kapatid, punuin po natin ang ating puso ng Word of God. Salita ng Diyos. Kaya mahalaga ito ha. Pangalawa, God fills us with joy and peace. Ang sabi doon sa 15:13 in Romans, fill you with all joy and peace in believing. Notice that joy and peace come through believing. Amen? Yan yung nakasulat. Not through our circumstances. Even in this foreign land, when we believe that God is with us, He fills our hearts with unexplainable joy. Hindi mo ma-explain. Lalabas ka, kapatid. Hanapin mong fellowship. Hanapin mo mga kapatiran kahit ayaw ka. Hindi, tara, punta tayo, Brad. Alam mo, kung galit si Kuya sa'yo, ha? Hindi, tara, punta tayo kasi masaya ka eh. Amen? Ang sabi ni John, ng John 16:33, in the word, si Jesus po ang nagsalita niyan, sinulat ni John, you shall have tribulation. Ang tribulation mo, halimbawa, katabi mo ngayon. Yan nakatabi, Brad. Hindi somehow katrabaho. But be
of good cheer. I have overcome the world. Yan po yung malinaw na sinabi at pangako ng Diyos. Pag sinabi pong be of good cheer, ibig sabihin wala kang pipiliing pagkakataon at sitwasyon, magpasalamat ka, nakangiti ka because you are praising and you are worshiping the holy living God. Amen? Hindi question ang pagtaas ng kamay. Ang pagtaas ng kamay ay pagpupuri sa Diyos. Ang pag-iyak ay pagpupuri sa Diyos. Kaya huwag natin sayangin yung luha natin sa kung saan-saan. Kay Lord po natin ibigay. Amen? Honor God with your worship, ha? When we face misunderstanding, sa trabaho man yan, sa pamilya, mayroon tayong kalungkutan, napipressure ka man kapatid, we can still have peace. Joy is not the absence of problems. It is the presence of Christ. Amen? Ang kagalakan, hindi po yan dahil may problema ka, kundi sa presensya ng Diyos. Let your coworkers, your family, your friends see that even in trials, you have peace. They will notice the God of hope living in you. At gagawin ni Lord yan. Amen? Makikita po sa ating mga buhay. Pangatlo, God empower us by His Spirit. Saan mag-abound yung joy and peace? Sino ang magbibigay? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hope grows not by human strength, but by the Holy Spirit power. Paano po mananahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kung ang pagkatao po natin, ang puso natin, ang mata natin, nakatutig na lang sa kung ano mayroon sa mundo? Saan? Instagram, Facebook Reels, TikTok. Isang araw nagti-TikTok ka na rin kasi ang sabi ng kaibigan Brad, pag marami kang followers, sabihin mo yung mga kapatid mag-follow sa'yo kasi may points, may pera ka. Kitang Kristiyano. Ibig sabihin, tinanggalan natin ang kapangyarihan ang ating Panginoong Hesus na kung saan sinabi niya na I will provide you in Philippians chapter 4 verse 19 that my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Tapos ikaw, TikTok ka, reels ka para maraming followers. 1,000 magbabayad si YouTube sa iyo. Hindi pa ba sapat ang binigay ng Diyos sa inyo? Sapat isa sa atin. Sapat po, di ba? Manage it well. Wala po yan sa laki ng sahod, kundi sa laki ng puso na nandyan si Jesus. Amin po. Oo nga, baka nagparagupan niya, maraming online yan, job street. Meron nang binigay si Lord. Manage it well by the glory of God and you will understand what I'm telling you today. It is not about those material things. It's about Jesus. The Spirit reminds us of God's promises. Strengthen us when we are weak and help us keep trusting even when the future seems uncertain. May mga pamilya, may mga extended pamilya tayo na nandoon sa mga sitwasyon. Nasabi ko nga kagabi, sino ba sa atin dito kayang hawakan yung hangin? Dumating siya eh. Wala pa po yan. The Bible speaks when the trumpet will blow. Dumating si Lord. Hindi po yung mansion natin ang sasalo. Kaya ngayon pa lang punuin natin ang puso natin ng pag-asa na kasama tayo. Amen po? Pinili tayo, tinawag tayo, we are the praise, we are the royal. Hinanda tayo ng Diyos. Hindi lang po pang linggo, ay pang Friday. In Jesus' name. Hindi pa pang Friday ha. Saan man kayo naroon, pag may pagkakataon and evil, go fellowship each other and share the goodness of God. Karamihan po ang mundo ngayon, ang fellowship nila, puro kwentong barbero. Wala po power yon mga kapatid. Ang may power po yung Word of God. Kaya nga prophecy, the Word of God, paghatian ninyo, pagsharingan ninyo, mabuti si Lord. Amen? In Philippians chapter 4 verse 12 to 13, in any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger. Si Apostle po yung nagsalita dyan.
abundance and in need. Sa lahat ng pagkakataon, magkakaiba man ang sukat ng ating sapatos sa buhay. Marami na tayong pinagdaanan. Marami ka ng pinagdaanan, kapatid. Somehow hindi pinagdaanan ng Kuyanas in Jesus' name. But yet, mayroon po tayong Diyos. Pero ang sabi ni Apostle Paul nung isinulat niya yan sa mananampalataya ng Pilipino, sabi niya, I have learned the secret of facing plenty. Tayo po ba? Natututo po ba tayo? Pag nandoon tayo sa maraming pamumuhay, masagana, natutunan po ba natin? Pag nagugutom tayo na gusto mong bumili pero wala kang pambili, natutunan po ba natin? Sabi niya dyan, I have learned the secret. May sikrito mga kapatid. Mamaya naman nagbigay yung sikrito ha. Ang sikrito po si Jesus. Amen? Si Jesus po yung magpupuno. Yung abundance. And I can do all things through Him who strengthens me. Kaya nga ang sundan natin, ang basahin natin, ang salita ng Diyos. Maganda ang testimony na patulong aluha ko rin sa nagtestimony ko na kumanta pa, di ba? Talagang bigay. Ganon dapat pag nag-operatory. Iya ako na dyan, kamay, bakit na yung may kanta ko? Pag nag-operatory, bigay na todo, hindi yung iya-iya. Kung ikahiya tayo ng Lord, pag binigyan ka ng pagkakataon na ibigay mo ang talento mo sa pag-give it to glorify God. And that's what it is. Whether you eat or drink, do it to glorify God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano man ang gagawin natin, i-open nyo kay Lord na masaya. And I'm telling you, overflowing ang ibibigay na pag-asa ng Diyos. Somehow, ngayon nandito kayo sa ganitong katayuan. But yet, I'm believing na isang araw, mga boss na kayo. Hindi yung boss na gano'n ha, mga Kuyanas, Damita ha. Pwede mo nang punasan, iuutos mo pa, baka gano'n na boss. Be a living example, church. Amen? Yan po yung tinuturo ng Lord sa atin. 2 Corinthians chapter 12, verse 9, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Amen? Ano man ang mayroon tayong katayuan, sabi mo po natin ikahiya. Sabi nga ni Paul, sabi niya, my grace is sufficient for you. Ang sabi ni Lord, sapat ang grasya ko sa iyo, anak. Dahil perfect yan sa kung ano meron ka. Baka may pinoproblema yung isang daliri. Nito, kung nakita ko, tago ka. Yung mga insecurities natin, bigay natin kay Lord. Para magamit tayo according to His will. Amen po? Ilabas niyo yung magagandang boses. Ibigay sa kay Lord. Agree po? Kaya yung susunod na kanta, kagaya kong, may talaga. Kanta kay Lord. Nisunod na lang ako, Brad. Ha? Kung ganyan, sunod na lang, ha? Pag binigyan tayo ng pagkakataon ng testify the goodness of God, raise the banner of Jesus on your life. Amen? Amen? Yan po yung mga anak ng Diyos. Yung, hindi isa lang anak ni Lord. Anak tayo ni Lord. Therefore, or before starting your work, pray for the Holy Spirit strength. Saan man pupunta kayo sa trabaho, mayroon kayo lalakarin, manalangin. Yan po yung sikreto, manalangin. Kakain, manalangin. Hindi yung nakasubo na. Kagaya nung uminom ng gatas, sa kanalangin na inom ng kalahati. Hindi po tayo pray. Maiimin na lang kasi mauwas na. So, always do the simple thing. Pray and praise God. When you feel weary, sino na homesick? In Jesus' name. Wala nang homesick na yun. 5G na nga eh. Hallelujah. Pray, Holy Spirit, fill me again with hope and courage. The same Spirit that gives strength to Apostle Paul in prison, and the same Spirit that sustains us here right now sa lugar na ito. Si Paul ng mga panahon na nasa kulungan. And the Spirit gave him strength. The same Spirit who are giving strength to us today. Amen? Somehow siguro mga kapatid, may pagkakataon nakakulong ka sa sitwasyon, sa emotion, sa pride, anumang klase yan, ibigay mo kay Lord. Break that chain. Encounter the Holy Living God. Amen? In conclusion, even in this dry land church, God is still the God of hope. He wants to
to fill us with joy even when life feels heavy. Hindi po yung kanta ng December, joy to the world. Regalo ko yan na, so joy to the world eh. Wala pong ganun ha. December na. Ang balot-balot pa kayo. Ang ganda mo nyo, pag marami kayong balutin, huwag nyo nang balutin, bigay nyo na lang. Naanak ko. So joy even when life feels heavy. Peace even when far from home. Hope even when we cannot see the future clearly. Palakpakan natin si Lord. When we trust Him, His Spirit gives us overflowing hope that shines in the darkest places. Kaya sa araw na to mga kapatid, ito yung challenge. Ito yung challenge ha. Challenge yung pag-isig sa umaga. Hallelujah. So ito yung challenge. Ask yourself, I am living as someone who truly believes in the God of hope. Tanungin natin ang ating mga sarili. Amen? Scrutinize ourselves. Are we really standing in the faith of Jesus? Whatever comes first, whatever situation, Lord, did I really trust you? O sa iba ako nagtitiwala? Do others see in me the joy and peace that comes from trusting you, Christ? Nakikita ba ito ng mga kasama ko yung kagalakan na meron ako? Kapayapaan na kahit magulo na nandun ka, relax ka na. Let's choose today to abound in hope. No matter where we are, even here in this desert, in this land, God can make rivers flow in dry places. And that's the promise of the Lord. Isaiah said in 43 verse 19, Behold, I am doing a new thing. Now I spring forth, it spring forth, do you not perceive it? Hindi nyo ba nakikita, gumagawa si Lord ng river sa mga buhay ninyo? And I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ang una pong sinulat niya dyan sa 18, do not dwell on the past. Ano po meron kayo dyan sa puso nyo, sa isip nyo? Mga past ba? Mga lumipas? Huwag kayo doon. Manatili. Kuhanan nyo ito ng aral at humarap sa Lord. Ito pala yung marami kong regrets. Kaya ka pala hindi makakilo sa buhay ko kasi daladala ko pa siya hanggang ngayon. Amen? Kailangan po natin maintindihan na ang buhay na to hindi po tayo nakadesign backward, kundi nakadesign po tayo abante kay Lord. Ha? Amen po? Sino mong gusto? Abante tayo kay Lord? Amen. Saan mo kayo dadalhin na inyong mga paa na yan? Abante kay Lord. Serve well while you are waiting. Do not count what you do on your hands today. Count the hope and blessings that comes from the Lord. Kung pag-uusapan ang pride po natin, Lord, natagpuan mo ako sa presensya mo, that's a pride. Yan dapat ang pride natin bilang mananampalataya. Ano yung bago to brag, original. Maiwan lahat yan. Heaven and earth will pass away, but the words of God will remain. Saan? Sa mga puso po natin. Kaya linisin natin. Tulong tayo sa Panginoon na malinis yung templo niya. Yung meron po tayo ha. Tayo po tumayo. Music team. Lahat po tayo. Ariin natin panalangin yan. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, habang nananalangin ako sa Panginoon na, Lord, there's a 50-50 chance. Sabi ko, Lord, ginrant mo ang desire ng heart ko na magkaroon nitong sasakyan na to kahit hindi ako karapat-dapat. Nung nirequest ko sa'yo na kung ito'y galing sa'yo, i-deliver ito mismo dito sa disyerto, Lord. Darating po yung araw na ngayon. Sabi ko, Lord, magta-travel ako. Marami pong nagsabi sa Kuya Nas nyo na napakadelikado mag-travel mag-isa at napakalayo. But in behind sa isip ng Kuya Nas ninyo is, Lord, makikita ko yung mga lingkod mo. At para sa bawat
isa sa buhay namin, sa buhay nila, ang mensahe na minuldi mo sa buhay ko dito sa disyerto, makakarating ito. Safety ako makarating sa Jubel. At indeed the Lord answer. Nasabi ko nga kagabi na actually nakatulog talaga ako ng takbo ko 140. Ang takbo ng sasakyan. But there is the voice of the Lord and whisper. Ang sabi niya, worship. Hindi po mahirap magpuri kay Lord, mga kapatid. Ang mahirap po pag ang puso natin hindi natin binibigay sa Diyos. Yan po yung bottleneck bilang Kristiyano. Pag ang puso po natin punong-puno ng grudges sa mundong ito, maraming covetousness, maraming envy, I'm telling you today. But when your heart given by the Holy Living God, katiyakan kapatid kahit sa sitwasyon ka may Diyos. At yung Diyos na nangako gagawin niya, ang gusto niya magaganap sa buhay natin. Somehow, nakatayo ka ngayon sa laman na sitwasyon. Maraming bayaran, maraming sitwasyon. Pero hindi ka nakadesign dyan, kapatid. Walk your faith. Walk uprightly before the Lord. Ask His presence. Lord, Ikaw ang Diyos ko. Ikaw ang aking tagumpay. Nakarating ako sa lugaring ito. Salamat sa mga ginamit mo, Diyos. But yet I know and I'm believing that greater things are yet to come on your life today. Maraming magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. But yet the question is, are you really, kapatid? Did you prepare your heart for the abundance of blessings that comes from the Lord? When you're not learning the word sacrifice, I'm telling you today, your worship will put me only into one side. But when the Lord said, our labor, your labor will not be in vain. Sabi ko kahapon habang nagbabiyahe ako, Lord, darating ako sa Jubel. Makakausap ko, makakasama ko mga kapatiran. At hindi ko napigilan na tumutulong na pala yung luha ko at ang nilalabas ng aking labi ay ang salitang, Hallelujah, Lord. I honor you. Isang kayamanan ko na gamitin ko ang buhay ko dalhin sa iyong mga anak ng iyong salita. Kayamanan na nandito ka, kapatid. At walang kapantayan sa yaman ng mundong ito. Believe me, ang totoong yaman, hindi yan natatagpuan sa pinistal na katayuan ng buhay. Ang genuine na kayamanan nagmumula sa ating Panginoong Hesus. You have Jesus, you are complete, and you are beyond treasures. Put your pride to honor God. Dahil sa mga muling araw, mga kapatid, and this is the last day. Nabalitaan natin, nabalitaan ninyo, maraming nagaganap. Pero ang lahat ng lingkod ng Diyos will remain unharmed. Because that is the promise of the Lord. Now today, I ask you, ask yourself sincerely. Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Kausapin mo. Dali mo sa Panginoon. Lord, ikaw ba nakaupo sa trono ng puso ko ngayon? Ang pag-asa ba ng pangako mo, Diyos, ang narito? Hallelujah. If you feel
presence of God right now. Taas mo yung kamay mo, i-honor mo kay Lord, i-worship mo yan. Bigay mo kay Lord. Come to the altar of the Lord to enthrone your hearts today. Come to His presence. Na walang sitwasyon, walang pagkakataon, walang rough road, walang circumstances na magpipigil para purihin mo ang Diyos, para ipatutuo mo ang kabutihan ng Diyos. Walang madali, kapatid. But yet there is Jesus who overcome the world. Mayroon tayong Panginoon na nananagumpay na. At ang gusto niya, maranasan namin ito habang narito pa tayo sa lugarin ito. At pag umalis ka sa lugarin ito, pagkasama mo ang pamilya mo, ipatutuo mo na natagpuan ako sa Panginoon. Binago niya buhay ko. Tinuruan niya ako na maging tao, maging pagpapala sa kapwa tao. Bawat karapatan naman ang ating kumpanya, ang ating mga nasawagan ng pera, ang ating mga nabibili para mamahalin kami. Those are just small karagdagan sa buhay. Pero ang pinakamagandang plano ng Diyos. And I'm asking you today, come to the throne, the altar of the Lord. Give your life. Give your heart. Hallelujah. Lord Jesus, sundan niyo po. I come to you just as I am. Forgive me for losing my faith and for doubting your promises. Today, ari ito yung panalangin, mga kapatid. Today, I believe that you are my hope. Fill me with your spirit. Restore my joy. And give me peace in my heart. Help me to live each day trusting you. Even in this desert. Thank you for being the God of all. Jesus. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoong Jesus, for the encounter of your word sa bawat isa sa amin. Believing, Lord, I believe, Lord, that you will open the windows of heaven for this church, so God, that we may see and encounter you face to face. Allow your Shekinah glory, Lord, to fall in this place. As we depart, Lord, dala-dala namin ang kapangyarihan mo na punong-puno ng pag-asa at kagalakan. Hallelujah. Give us a heart of worship. Give us a heart to honor you, O Lord. Maraming salamat na natagpuan mo ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Regardless kung kulang ang tulog, maraming sitwasyon, Lord, I pray that you are the God of restoration. I pray that you are pouring out the restoration of the health of your children today. Extend your hands right now in this congregation, Lord. Empower this prayer to their life, Lord Jesus. Kung paano na-encounter ni Apostol Paul, Panginoon, ibinaba niya ang titulo niya sa buhay at itinaas ka niya, Panginoon, bilang Diyos na punong-puno ng pag-asa. Gawin mo ito, Panginoon, sa kalagitnaan sa bawat isa sa amin. At magamit kami na maging bisil ng mga kapangyarihan mong salita, O Diyos. Salamat, Panginoon.
Hallelujah. Lord, continue to bless the life of your church. I pray today, in the name of Jesus, with authority, Lord, sa lahat ng mga narito, Panginoon, healing will flow in Jesus' name. Kung paano ka, Panginoon, nagbigay ng pag-asa kay Naaman, na may ginamit kang lingkod, Lord, for him to know and encounter you. The same, gawin mo ito sa bawat isa sa amin. Church, allow the Holy Spirit to come into your life today. And the promise of God will abound in you. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. The Bible speaks and says in 1 Corinthians 11:23-26, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For wherever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Church, mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang paalala sa bawat isa sa atin ng dakilang pag-ibig at sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa cross 2,000 years ago. Ito ay hindi lamang gawin natin bilang isang tradisyon, kundi isang paggunita sa kanyang katawan at dugo na ibinigay para sa ating kaligtasan. Amen? Ngayong tayo ay lumalapit sa hapag ng Panginoon, alalahanin natin na ang ating pagtitiwala sa plano ng Diyos ay nagsisimula sa cross, kung saan tinubos tayo ni Kristo at binigyan ng bagong buhay. Tayo po ay manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Our God in heaven, we come before your presence right now, Lord. Ikaw ang Diyos at Ama namin na nandyan sa langit. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpakumbabang puso. Linisin mo kami, Panginoon, at anong kasalanan, galit o pagdududa na nasa aming puso, patawarin mo kami kung minsan ay hindi kami nagtitiwala sa iyong plano. Habang kami ay lalapit sa iyong hapag, nawa ay sariwain namin muli ang iyong dakilang pag-ibig at sakripisyo sa cross. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong katawan na nabayubay, sa iyong dugo na nadumanak para sa aming kaligtasan. Ang sabi niyo nga, Lord, without the remission of blood, there is no forgiveness of sin. Nawa sa bawat pag-inom, pagkain namin ngayon, kami ay mapalakas sa pananampalataya, mapuno ng pag-asa, at manatiling magtitiwala sa iyong dakilang plano sa aming mga buhay. Panginoong Hesus, empower these elements to power up our faith on you. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Hallelujah. Nakalak. Nakalak. Amen. In Luke chapter 22 verse 9-10, raise the bread. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Mga kapatid, as we partake this bread, tingnan niyo po yung tinapay na yan. That symbolizes the body of Christ. Partake it. Kindly raise the cup. In Luke chapter 22 verse 20, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Before you partake, look, the cup that symbolizes the blood of Jesus. This is for you and me, church. Drink it. Hallelujah. Aming mapagpalang Ama, salamat po sa aming pakikibahagi sa iyong banal na hapag. Salamat sa katawan at dugong ibinigay ni Jesus para sa amin. Nawa ay manatili sa aming puso ang iyong pag-ibig at katapatan. Tulungan mo kaming mamuhay araw-araw na may pagtitiwala sa iyong mga plano. Ang kongregasyon na ito, Panginoon, sa kabila ng mga sitwasyon at pagsubok, palakasin mo ang bawat isa. Palakasin mo ang aming mga pananampalataya, Panginoong Jesus. Gamitin mo kami bilang ilaw at asin, patotoo, testimony o Diyos. Ang aming mga talento, ang aming mga kakayanan, na maitaas ka sa aming mga buhay. Apostle Paul said in Philippians chapter 4 verse 7, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and your minds in Christ Jesus, church. Right now, believing the hope of the Lord. Hawakan po natin ang pangako ng Diyos na punong-puno ng pag-asa, mga kapatid. Bring this as a blessing. It's not just only your life, but your family as well. Na maranasan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Punuin natin ang ating puso, ang ating pagkatao sa biyaya ng kagalakan at kapayapaan na magpakailanman pinangako ng Diyos na makasama natin o kasama natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, in Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Isang palakpakan natin ang ating mahal na Diyos na buhay na mawawala ang ating lungkot, mawawala ang ating lahat na isipin dahil ang pag-asa natin nasa Panginoong Hesus, mga kapatid, na sabi nga niya sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman, mga kapatid. So, sama-sama tayong manalangin, ibigay natin ang lahat, kung ano man ang mga daladala natin, mga kapatid, ano man ang mga nakaaling kadena sa ating mga kapatid. Sama-sama natin ipanalangin, ito po sa mahal nating Diyos na buhay. Yes, hallelujah, Lord. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord of Lords, King of Kings, Yeshua, O Lord, Ikaw ang aming Jehovah Nissi, hallelujah, Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Ikaw ang aming Jehovah Jireh, O Lord. Lord, narito kami talaga, Lord, na nagpapasalamat
yung kalooban mo, Lord.